Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay o sa ating lahat mga kababayan. Hey! Wala na mahabang intro pa. You really know who this is. Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda sa inyong mukha. Bakit? Eh siyempre yung ginagawa natin dito mga kababayan, malaki ho ang benefits yan. Ang pagtawa ho araw-araw. Eh kasi lagi yan sinasabi ng mga eksperto natin at saka sa mga doktor ho natin na yung laughter is the best medicine. Kaya nga lagi ko kayong in-encourage mga kababayan na sana araw-araw ay tatawa ho tayo. Kasi ang pagtawa mga kababayan, isa ho yan sa pinaka number one exercise ho sa ating katawan. Kasi nagpapabilis ho yan ng metabolism natin. Eh good news kapag magbibigay na pagbibilis ang ating metabolism. Bakit? Kasi magdi-delay ho ang aging sa ating skin. Lalong-lalo na sa mga mukha natin mga kababayan. At saka unti-unti ho medyo matatanggal ng kuting ating mga wrinkles sa ating mga mukha. Kaya sabi ho yan ng mga doktor mga kababayan. And I think epektibo naman. Bakit? Eh kasi yung mga mga kababayan, yung mga viewers ko, araw-araw gumaganda daw. Balita ko, gumaganda raw araw-araw yung aking mga viewers. Abay, good news naman, good news. Palakpakan naman natin ang mga viewers natin mga kababayan. Tingnan nyo ho si Sir Ivan, kakaumpisa pa lang, umiinit na kagad yung katawan, lumalabas yung mga tubig. Lumalabas natin mga skin, lumalabas ang ating pawis mga kababayan. So ngayon, before tayo mag-umpisa, gusto ko munang kumustahin ang ating mga viewers, mga solid viewers natin dyan. Either kung umaga man dyan, kung hapon o gabi, depende ho sa time zone na inyong lugar, sana mga kababayan nasa maayos tayong kalagayan. At saka don't forget always to pray to our Lord Jesus Christ. Hingin natin sa Kanya ang ating safety, ang ating good health, kasi nagtatrabaho tayo mga kababayan. Siyempre kailangan ho natin ng safety at saka good health para maganda ang ating performance sa ating trabaho. And of course mga kababayan, huwag rin kalimutan na sana magpasalamat tayo kay Lord Jesus Christ sa ating mga blessings na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings ho na hindi natin nakikita. Don't forget mga kababayan, andyan ho lagi si Lord Jesus Christ sa inyong gilid. Lagi ka pong ginagabayan yan araw-araw. So palakpakan naman natin si Lord Jesus Christ mga kababayan. At saka huwag kalimutan na mag-pray ho na sana hipuin na yung mga utak virus dyan sa Pilipinas, na sana sana magtinoon ho sila. I-pray natin kay Lord Jesus Christ mga kababayan na sana yung mga yung mga ugali nila, yung mga may maitim na budhi, sana maging mabuti na ho sila at saka susuportan na ho sila sa incoming Marcos administration. So yun mga kababayan. And of course, kung umaga mo dyan sa inyo, sa mga kagigising pa lang, sa nga hindi pa ho nag-almusal, sa nagkakape pa lang dyan, don't worry, painitin ko ho kayo. Because today, si Sir Ivan will be your son. So bago tayo mag-umpisa mga kababayan, gusto ko muna i-shoutout ho si Ma'am Eloisa Rojas. Alam niyo mga kababayan, si Ma'am Eloisa Rojas, nagbigay ho siya ng sticker. Nagpakulay ho. Nagbigay ho siya ng $4.99. Ay, maraming salamat ho Ma'am Eloisa Rojas. Then of course, shoutout rin kay Sir Ernesto Quinto. He's watching from Ontario, Canada. And of course, shout out kay Ma'am Noraline Borja and Luwiller from Nueva Vizcaya. And of course, shout out rin kay Ma'am Vilma Calianta and Irene Abriol. Yan, maraming salamat to. And of course, don't forget to mag-like tayo mga kababayan dito sa ating video. Very simple naman yan. It takes 1 second lang naman. Mag-like tayo at saka sa hindi pa nakapag-subscribe, libre ho ang mag-subscribe mga kababayan para tatagal pa tayo dito sa ating channel. Maraming salamat nga mga sa ating mga solid viewers natin dyan. So ngayon, una sa ating pausapan mga kababayan, alam ko, nabalitaan nyo na to, ang nangyari ho ni Justin Bieber. So, alam nyo ba yung mga kababayan, yung nangyari kay Justin Bieber, nakasakit siya ngayon ng Ramsay Hunt syndrome. Yung katulad ng mga kababayan, magkahawig yun sa siya nga pala itong balita mga kababayan. Magkahawig ko yan sa Bell's palsy. Medyo mag-wake na yung mga kababayan,
nerve natin sa ating mga face. Kaya kaya nga hindi na gumagalaw kahit gusto ni Justin Bieber na pipikit mga kababayan, hindi na ho siya makapikit. Ang dito ho sa kanyang may right side. Dito sa may right side ho niya. Medyo kawawa nga naman alam niyo mga kababayan, actually yung isa sa aming mga kasama dito sa Villa at saka kababayan ko rin ho, nagkaroon rin ng Ramsay Hunt syndrome mga kababayan. At saka yung sa kanya kasi rare yun kasi medyo sa mata talaga. Dito yun sa bandang area ng mata. Kaya rare yun. Pero itong sa kay Justin Bieber mga kababayan, medyo common naman to siya. Kasi sabi ng mga eksperto at saka sabi ng mga doktor, virus daw ito. Virus ito. Actually yung virus natin mga kababayan, ang narinig ko lang dito parang sa chickenpox yata, parang virus ng chickenpox. At saka nandyan na daw sa mga katawan niya natin. Pero medyo mag-activate niya mga kababayan pag medyo stress ka na ho. Stress ng ating katawan. At saka marami na tayong iniisip. Siguro paraging hindi natulog, kulang sa tulog kasi marami kayong iniisip. Diyan mag-activate ho ang Ramsay Hunt syndrome. Kaya kung tatanungin nyo kayo si Sir Ivan, alam ko marami magtatanong dyan lalong-lalo may mga bitter tayong kasama mga kababayan, tsaka mamaya meron tayong pag-uusapan, magugulat kayo. Siyempre marami rin kasama dito mga kababayan ng mga viewers natin ng mga bitter. Tanungin ako niyan, Sir Ivan, bakit mo isinama si Justin Bieber to? Ano bang kinalaman niya dito sa programa? Ngayon mga kababayan, sabi ho ni Doc Willie Ong, kung magkakaroon ka nito ng Ramsay Hunt syndrome, forbid sana wala hong magkakaroon sa inyo nito. Siyempre kung magkakaroon ka niya mga kababayan, magkasakit ka ng ganyan, kailangan na i-therapy ang iyong mukha at saka kailangan rin ng exercise na inyong mukha. So facial exercise mga kababayan kasi sa mga nerves yan So isa ho, sabi ni Doc Willie Ong mga kababayan, isa ho rin sa mga exercise sa mukha natin ang pagtawa. So ngayon, tingnan nyo, ang pagtawa mga kababayan, yung laughter, maraming ang benefits yan. Kaya kasi lagi na-exercise ang buong mukha natin. Kaya maraming benefits ang pagtawa. Kaya kayo pinapatawa lagi araw-araw mga kababayan. Dito sa ating channel, siyempre marami ka bang mabalitaan, marami mga update tungkol sa nangyayari doon sa Pilipinas. Matatanggal rin ang inyong stress. Siyempre samahan nyo na si Sir Ivan dito mga kababayan. Siyempre kung merong mga tao diyan kasama natin na wala silang hindi matatanggal yung stress nila, manood na lang sila kay Sir Ivan, tatawa pa sila. So mga kababayan, forward na tayo. Ito, meron tayong naalala nyo kahapon na pinag-usapan natin si Senator Peter Alan Cayetano. Dahil nga maraming mga kababayan, marami ng nire-remind siya mga kababayan tungkol sa kanyang 10,000 na ayuda. Nasaan na daw? Binubugbog na ngayon sa mga basher si Cayetano mga kababayan. Kasi mataas yun mataas yung ambition niya Pati nga si Mig Zubiri umalma sa kanya kasi gusto niya pagsasama daw siya sa mayorya. Sabi ni Cayetano, pag gusto niya daw sasama sa mayorya, gusto niya siya ho ang magiging chairman. Hindi na pwede yung magiging chairman mga kababayan. Delikado nga siya pag magiging chairman. 'Di ba? Kaumpisa pa nga lang, hindi pa nga nagumpisa yung Marcos administration, binabatikos niya na. Ganyan ba ang plataporma niya mga kababayan? Ganun bang plataporma? At saka merong merong isang may mga bitter mga kababayan doon sa old videos natin, doon sa kahapon. Abay, meron pala mga supporter si Cayetano na kasama natin dito. Abay, binakbakan nila ako. Siguro ipinagsumbong nila ako kay Cayetano. Alam kong pinagsumbong meron ako ipapakita sa inyo mamaya mga kababayan. Alam kong pinagsumbong nila ako So ngayon mga kababayan, hindi na pwede magiging chairman si Cayetano. And that's a good news. Kasi delikado talaga magkakavirus diyang Senado. Walang gagawin yan kundi i-block yung mga gustong project ni BBM. Magkaproblema kung siya magiging chairman. Buti na lang inaccept na ni Senator Francis Tolentino ang pagiging chairman sa Senate Blue Ribbon. Abay, palakpakan naman natin mga kababayan si Senator Tolentino. Abay, siyempre gustong gusto ko yan. Kaysa kay Cayetano, delikado yon.
So ngayon mga kababayan, dahil nga pumutok yung balita ng 10,000 na paayuda ni Senator Cayetano. At saka 'di ba meron akong ipinakita kahapon na nagreklamo dahil parang scam daw. 'Di ba kung siyempre kung napili ka na doon sa mga pangalan na binabanggit ni Cayetano at saka siyempre ipapadalahan ka na ng pera 'yun ang promise niya magpapadala sa ng 10,000 na ayuda. Ngayon, siyempre nagreklamo kaya parang scam daw. Ayaw nila yung padala sa Palawan dahil nga gusto nila GCash lang. So ngayon mga kababayan, dahil nga pumutok na istorya na ngayon, si Alan Cayetano mga kababayan nag-post sa kanyang account. Abay sabi niya dito, meron siyang warning. Bakit kaya nag-warning? Sabi niya dito, paalala sa lahat ng ating mga kababayan, mag-ingat sa mga nagpapanggap na staff o member ng ating programang 10,000 Pag-asa at Sari-saring Pag-asa, Cayetano said in a statement. This after multiple cases of fake groups and pages on the social media platform were reported to the senator-elect by concerned supporters. Iyon ho ang balita mga kababayan. Warning up versus fake 10,000 ayuda pages. Abay biglang lumabas Bakit ngayon lang kayo lumabas mga kababayan? Kung walang nagreklamo, hindi lumabas. Siyempre, bakit pa naman kasi nanalo to si Cayetano mga kababayan? Yun ho ang hindi ko magets. Bakit? Marami palang bumuto sa kanya. Hindi pa nakakaduda Ako ayaw ko dyan si Cayetano mga kababayan. Di ba sabi ko nga sa inyo, merong kasama si Hontivirus. Meron kasama si Hontivirus dyan, magkakalat mga kababayan. At saka meron pang isa, letter P. Meron pa letter P. Mamaya, mga kababayan, relax lang kayo dyan. Mag-uumpisa yan Babantayan natin, basta letter P. Alam nyo na yan kung sino ang nasa isip niya ngayon, tama ho kayo. Siyempre, ganun lang yan Ngayon mga kababayan, dahil nga papasok na si BBM at saka sa bagong Marcos admin ngayon, itong mga kababayan, itong Rappler, meron na namang inilabas na kabulastugan. Ito talagang Rappler, ayaw talaga tantanan yung mga Marcos mga kababayan. Bakit? Itong sa bagong post nila, bago lang mga post mga kababayan, binantayan ko lagi yung Rappler Kasi nga si Sir Ivan, defender yan Alam ko magkakalat na naman sila ng mga kabulastugan. So ito, sabi din ng Rappler, over the decades, the martial law era has become clouded in disinformation daw. Abay, disinformation ba daw? Palang mukhang unti-unti na daw matatanggal dahil sa disinformation. With a proliferation of false reports perfuming the bloody legacy of dictator Ferdinand Marcos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag babanggitin nila si late President Ferdinand Marcos, laging may dictator. Kaya nga lagi kong kinukurit itong Rappler, kailangan kukuretin. Siyempre, ibaliktad ko rin sa inyo yung convicted Maria Ressa nyo. Siyempre, babaliktad kayo. Sinabihan nyo namang dictator yung yung tatay ko. Siyempre, masasaktan si Sir Ivan pagsabihan ng dictator ang tatay ko. So nga man, papatuloy natin mga kababayan. Sabi pa niya dito, as the Marcos propaganda machinery rewrote history decades after martial law, there were people who stood up to it, fighting disinformation with memory. Among those people were Filipino artists who involved the dark truth of the martial law era within works of art. Abay, marami silang kasi mga drenowing mga kababayan. Sabi nila, pagpahiwatig daw to sa martial law i-post ko lang dito. Ngayon mga kababayan, meron akong napansin dito sa kanilang isa sa kanilang mga drawing. Ngayon, sabi dito, from strategically edited photographs to stark art installations, these pieces of visual art aim to depict the truth about the Marcos dictatorship. Bakit may sandal mga kababayan, saka shoes sandal yan Anong kinalaman ba yan sa martial law? Hindi ko magets. Ipaliwanag niyo nga sa akin mga kababayan, paano yan nagiging related sa martial law? Sinunog na sandal. Bakit nagsasandal ba yung mga NPA? At saka yung mga aktivista, nagsandal ba sila? Nagsasandal pala sila ngayon ko lang alam yan ayusin nyo naman Rappler,
Mag-apply na lang ako diyan bilang mga graphic artist. Kunin niyo na lang si Sir Ivan bilang graphic artist. Ang pangit niya naman mag-present Anong kinalaman diyan ng sandal at saka nasunog na sandal diyan sa martial law. Hindi nagtugma. So nga mga kababayan, yun nga. Hayaan na muna natin yung Rappler. Kukuretin natin yan pag meron naman i-post ng mga kabulastugan. Sa sunod, kukuretin na naman natin. So nga mga kababayan, dahil nga merong continuation, dahil nga maraming nagtanong, sino daw ang gaganap? May nagtanong sa akin mga kababayan doon sa previous natin nga post na tungkol kasi, di ba, unti-unti nang ipinakilala ni Direk Darlia mga kababayan kung sinong gaganap bilang kay Marcos Sr., di ba, si Cesar Montano, at saka si BBM, si Jigo Loizaga, at saka si Madam Imelda Marcos, si Rofa Gutierrez. Ginawa ko pa namang Rofa May Gutierrez. Sorry, Rofa Gutierrez mga kababayan. At saka si Kristen Reyes bilang si Senator Amy Marcos. Ngayon, nagdagdag na sila mga kababayan kung sino ang gaganap na bilang si Irene Marcos, yung kapatid ni BBM mga kababayan, si Ila Cruz mga kababayan, si Ila Cruz ang gaganap bilang Irene Marcos sa Made in Malacanang na movie mga kababayan. Abay, ngayon siyempre, unti-unti na nating nalalaman. Ngayon, may natawa ako mga kababayan. Talagang natawa ako Sabi, Sir Ivan, sino daw ang gaganap bilang Cory Aquino? Abay, alam niyo ang nilagay mga kababayan kung anong answer doon. Sabi na pwede daw si Leni Robredo magiging Cory Aquino mga kababayan. Bagay ba? Pag-comment naman kung bagay si Leni Robredo bilang Cory mga kababayan. I think bagay rin At saka ang kunin daw, meron din nag-post doon na sino ba yung gaganap bilang katulong ni Madam Imelda Marcos. Natawa nga ako doon. Marami silang ipinost kahapon mga kababayan, mga kasamahan natin. Kasama nyo ng mga viewers natin. Natatawa talaga ako merong ipinost doon sino ba yung nakalimutan ko lang, babasahin ko ulit. Merong inilagay doon na bagay daw magiging maid ni Madam Imelda Marcos sa movie. So nga mga kababayan, forward na tayo. Bago tayo mag-forward, siyempre shout-out muna natin. Gusto ko lang i-shout-out si Ma'am Irene Abriol. And of course, shout-out kay Ma'am Teresita Tordesillas. He is watching from Macau. And of course, hi to Ma'am Esther Gastones. He is watching from San Pedro, Laguna. Hi to Ma'am Rothini Diga. She is watching from Vancouver, Canada. Hi to Boss Mama. And of course, shout-out rin kay Biyahi ni EJ TV. He is watching from South Korea. And of course, hi also to Ma'am Zeni Samunte, watching from Cavite City. So ngayon mga kababayan, meron akong napansin kagad. Naalala nyo na pinag-usapan natin kahapon si Agot Isidro, na parang kinutya niya si Senator Amy Marcos dahil nga nakasuot ng pink color na dress. At saka I think si Ma'am Amy Marcos meron siyang meron siyang pink color na makeup yun At saka ngayon, 'di ba, sinabihan niya na sabi ni Agot Isidro mga kababayan na yung akala niya ba yung magsusuot lang daw ng pink na mga color ay mga mabango daw, mga mabango. Ngayon, parang coincidence yata Bakit coincidence? Merong ipinost po rin mga kababayan. Either I'm not sure kung sino nagpost nito, si Kaki ba or supporter ni Kaki. Abay, ito mga kababayan, naka-wear rin ng pink si Kaki at saka may eyebrow dito. At saka parang siyang ikinompare dito sa, kilala ko yan parang familiar yung mukha kasi yan parang parang artista yan. At saka she is also a model. Kung sino nakilala nyo mga kababayan, paki-comment naman sa baba. Familiar yung pamukha niya nasa dulo ng aking dila, hindi ko lang masabi. Nakita ko na yan sa movie. So ngayon mga kababayan, merong caption. Ito ang caption. Who wore it better? Sino daw ang mas better mga kababayan naka-wore ng pink? Parang sa tingin ko, napakalayo naman. Parang napakalayo mga kababayan. Si Kaki, kinumpara dyan sa kanyang, nasa gilid niya. Parang napakalayo talaga i-zoom in ko nga. Tingnan mga kababayan, i-zoom in ko nga. Meron akong picture dito na naka-zoom in Parang sa tingin ko, napakalayo talaga Bagay ba mga kababayan? Napakalayo naman.
So ngayon mga kababayan, dahil nga parang, sa tingin ko, parang kinukutsa nila si Senator Amy Marcos dito eh. Para bang pinaparinggan. If I'm not mistaken, Kaki, correct mo na ako kung hindi yan intention mo Pero opinion ko lang naman to eh. Parang nakadudat sa talaga eh. Ganun si Sir Ivan eh, medyo advanced thinker yan eh. Kasi coincidence kasi, napaka-coincidence. Ngayon, may nag-post kay Senator Amy Marcos. She is wearing a pink dress. Wow, ang ganda talaga eh. Ang ganda ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Ang ganda talaga eh. May edad pa yan May edad pa yan. Ang ganda. Post ko nga dito mga kababayan. Ang ganda talaga ni Amy Marcos. See? Na she is wearing a gown, a pink color na gown. Napaganda tingnan no. Yan ang bagay sa kanya. Bagay na bagay talagang pink. Hindi yon kay Agot Isidro. Tumatanda na lang yung mukha sa kakainggit eh. Iyo Kaki, ikaw ka rin. Ayaw ko sana mambuli eh. Kayo parang naungutsa talaga kayo eh. Ayaw talaga sana mambuli ni Sir Ivan. Kasi ayaw namin yan eh, mga BBM supporters. Hindi kami hilig mambubuli. Pero kasi may pagka-utak virus kayo eh. Dapat lang siguro titirisin kayo na Sir Ivan. Tulad na alam ko yung mga nerve ninyo, yung mga dugo ninyo. Katulad ng ginawa ninyo kay Frederico Alba Bico, yung BBM supporter na nagpakamatay mga kababayan. Lagi ko yung naalala eh. 'Di ba? Binubuli ho siya ng mga pinklawan, ng mga supporter. Yung nagbully mga kababayan, natataan niyo, teacher pa naman 'yon. Teacher. So, kaya nga ayaw ko mambully mga kababayan. Kailangan rin nating kailangan rin natin ipa-feel sa kanila kung ano ang bully. Ikaw Kaki, napakalayo tingnan mo, may iba pa akong picture niya ni Senator Amy Marcos. Ang ganda niya tingnan dito. Tingnan mo nga, napakalayo ninyo. Kahit pag samahan kayo ni Agot Isidro at sa ikaw Kaki, napakalayo ninyo. Sa attitude pa nga lang, sa inyong karakter, napakalayo na ninyo sa mga Marcos. Tapos lagi nyong kinukutya, lagi nyong sinasabihan ng mga magnanakaw, napakapangit man yung napakapangit naman yung mga kaluluwa. Siya nga pala. May naalala ako mga kababayan. May naalala nga si Sir Ivan. Alam nyo ba? Itong balita. Ito nga, relax lang. Meron na ko talaga eh. Ito, nagpapasabi sa kanila. Boy! Gumanon si Sir Ivan eh. Alam nyo bakit? Center of Exorcism. Itong balita yan Center of Exorcism, itatayo para sa mga saniban ng demonyo, masamang espiritu. Parang bagay na bagay ito Alam na alam ko yan na sa isip niyo mga kababayan. Unahan ko na kayo. Alam na alam ko na yan ang susunod yung sasabihin. Ngayon, pagpatuloy muna natin. Kasi sabi na ito mga kababayan sa balita, magkakaroon na ng isang religious structure para sa mga sinasaniban o inaalihan ng masasamang espiritu sa Archdiocese of Manila na sinimula na ang groundbreaking noong Mayo 17, 2022. So, nag-groundbreaking na pala sila mga kababayan last month pa pala. Itong yung exorcism daw na church nila. Sabi pa dito, pagpatuloy natin ito. Meron nakakatawa dito Akala ko lang kasi, sabi ito, ang naturang Center of Exorcism mga kababayan, ay may pangalang St. Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism. Akala ko yung liberation mga kababayan, akala ko liberal Akala ko kasi St. Michael Center for Spiritual Liberal and Exorcism. Akala ko ganun, kaya nagulat ako boy. Akala ko namali lang pala pagbasa ko, namali lang pala mga kababayan. So sabi pa dito, ito raw ay first of its kind in Asia, if not the world. Bagay yan. Bakit? Siyempre kailangan na maraming kailangan na mag-exorcism Bagay yan, yung Center of Exorcism. Kasi itong liberal, kailangan talaga to exorcism Yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Buti na lang andyan. Boto ako dyan. Kasi maraming i-exorcism, yung mga pinklawan. Lalong-lalo na ito, magkatabi pa naman ito sa mga kababayan. Magkatabi pa naman ito sa balita. Bagay talaga Sino kayang dyan? Sino kayang parang bagay na bagay, no? Talaga coincidence So dapat sila ang i-exorcism dito. Abay, good news yan, good news. Kasi kailangan na Andyan rin sa Senado, marami rin dapat i-exorcism dyan.
Isa na yan si Risa. Isa na yan si Cayetano. Lalo na yan si Cayetano. Dapat exorcism yan eh. Hindi pa nga nag-umpisa yung Marcos administration. Puro na batikos ang ginagawa. Siguro, ang plataforma niya makababayan, yan ho. Mampatikos ho kay BBM. Lahat ng mga proyekto yan. Sigurado ho ako. Ano yan? Siya ho ang magiging firewall niyan. Magkakaproblema ho ang mga ano dito. Ako, talagang natatakot na ako dito mga kababayan. Andyan ho si Antivirus at saka si Cayetano at saka yung letter P. Andyan sila. Delikado tayo dito mga kababayan. Ang mga proyekto ni BBM, mga future projects niya. At saka, siyempre binapatikos niya yung bigas, 20 pesos. Tsaka kontra niya, gusto niyang ipasa gawing bill, yung 10,000 na ayuda. Magiging gawing bill yan. Nahirapan nga kayo ng 2,000 bawat pamilya. 10,000 pa kaya? Abay, namumulitiko ka. Tapos na ho yung election. Parang namumulitiko ka pa rin. 10,000 na ayuda. Mahirapan nga kayo sa 1,000 or 2,000 bawat pamilya. Mahirapan nga kayo. Tas butbuton butbuton. At saka yung sa 20 pesos na mga kababayan, yung 20 pesos na bigas na proyekto ho ni BBM, pang long term ho yan. Kung siyempre ang sure ho nila mga kababayan, according sa incoming natin na secretary sa DAR, sabi niya 27 pesos to 28. Yan ho ang sure. Ang 20 pesos, pag-aralan pa ho nila yan. Tsaka magsusunog daw ho sila ng kilay. Pero alam ko na meron na silang nakitang solusyon ho dito. Meron na ho silang nakita, 'di ba? Inumpisahan na nga ni PBBM mga kababayan na kinausap niya yung mga traders. At saka lalong-lalo na yung mga traders sa mga kasi kumukuha tayo ng mga insecticide, mga pesticide sa ibang bansa kasi mga kababayan. So, tumataas kasi yung presyo at saka yung tax dahil diyan sa customs. Kaya ayusin ho nila yan. Alam ko dapat pababain lang naman diyan yung pesticides at saka yung insecticides. Kaya at saka palawakin ho ang mga rice farm. Kaya ngayon mga kababayan, 'di ba meron silang initial na 150,000 hectares para sa itulong nila sa mga farmers. At saka tutulungan ho sila na lahat ng mga kailangan ng mga farmers mga kababayan. Meron ng initial ho na proyekto yan. So itong si Cayetano, walang plano kasi to Walang future na mga plano na maraganda ang 20 pesos na bigas mga kababayan, magkakaroon kung matutuloy na yan kahit 27 to 28. Naku, napaganda na talaga yan. Napaganda talaga yan. Kung maranasan natin yan ngayon kasi pang long term yan, pati yun yung second generation natin, yung next generation natin, mararanasan nila yan. 'Di ba? Napakaganda ho ng proyekto na yan. Talagang ang iniisip kasi ni BBM mga kababayan, ang kapakanan ho ng mamamayang Pilipino. Hindi lang yung pang short term. Ayaw lang yung short term. Dapat long term. Kasi magkapareho sila ng estilo at saka pag-iisip ho sa kanyang papa mga kababayan. Si late President Ferdinand Marcos Sr. Kaya manang-mana ho siya kay late President mga kababayan Marcos Sr. So palakpakan naman natin si BBM mga kababayan. Kaya nga excited ako sa Pilipinas Ito lang itong mga virus dyan sa Senado, kukuretin natin yan. Kukuretin talaga ni Sir Ivan yan. Babantayan ko yan lagi. So nga mga kababayan, so of course gusto ko rin pasalamatan at saka i-congratulate ho ang lahat ng mga vloggers na nakapasok ho sa binigyan ho ng accreditation na makapag-cover ho sa Malacanang. So I think nakita nyo na ho yung balita mga kababayan. Andun ho sa listahan, i-congratulate ko na ho sila si Sangkay Janjan, si Coach Jarrett, si Mima Alicia, si JDB Comments, si sino pa mga yun, basta marami ho sila mga kababayan, mga kilalang kilala ho ng mga vlogger. Sila ho as a grupo kasi sila yan Ang tawag ng grupo ng mga kababayan, United basta United yung nag-una, nakalimutan ko lang. United Independent Vloggers nga pala. So congratulations sa inyo mga bro. We are happy for you. At saka proud ho si Sir Ivan. Siyempre vlogger si Sir Ivan, proud na proud din sa kanya mga kabro na mga vloggers. Palakpakan naman natin sila mga kababayan. At least meron ho mga vloggers na official na ho makakapasok na sa Malacanang. At saka sabi doon sa nag-comment mga kababayan doon sa last natin na video, sabi, Sir Ivan, sana makapasok ka daw. Siguro hindi niya alam kung nasaan ako ngayon.
Si Sir Ivan ho, andito sa Riyadh. Nandito ho sa Riyadh, Saudi Arabia. Abay, malayo ho tayo sa pamilya ho natin. That's life talaga. That's life. Kailangan rin nating kumayod. At saka, don't worry, ibabalita natin yan lahat ng mga magagandang balita dyan sa Pilipinas. At saka, nandito ho, don't worry, kahit wala tayo sa Malacanang, nandito si Sir Ivan para dipinsahan ho natin si PBBM at saka si Inday Sara at saka yung Marcos administration. Kasi sila ho ang pag-asa natin, mga kababayan. Ang ginagawa ko ng Sir Ivan dito ay para ho sa kapakanan ng aking mga anak at saka sa para din sa pamilya nyo, mga kababayan, at saka mga anak nyo ho. Yan ho ang ginagawa ni Sir Ivan dito. So palakpakan rin natin ang Marcos administration, mga kababayan, at saka yung mga vloggers ho, mga kasama ni Sir Ivan. Congratulations ho, congratulations. And of course, hi and shout out rin kay Ilordi de los Santos. He's watching from Buena Vista, Marinduque. And of course, shout out rin kay Edie Odovillas. He's watching from Brunei, Darussalam. And of course, hi and shout out rin kay Riel Eros Odovillas. And of course, hi to Ma'am Eva Vaco. She's watching from Prato, Italy. And hi to Juanita Cosmod. She's watching from Germany. Shout out kay Ma'am Imelda Guerrero. She's watching from Washington State. And hi to Ma'am Evelyn McManos. She's watching from New Zealand. And hi, shout out rin kay Onofre Santos. From General Trias, Cavite. And of course, hi to Ma'am LB Happy Rooms. She's watching from Tokyo, Japan. So ngayon, mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion ng ating video, sana ho nakapag-like na tayo at saka nakapag-subscribe na rin sa hindi pa ho nakapag-subscribe. Very easy niya, mga kababayan. It takes only 1 second para mag-click ho sa like at saka sa mag-click ho sa subscribe. At saka maraming salamat ho sa lahat ng sumuporta kay Sir Ivan. Sa mga solid viewers ko dito, lalong-lalo na yung mga yung mga legends natin. Hello mga legends, ang ating mga senior citizen. Shout out sa inyo. And of course, mga BBM supporters, mga DDS, at saka yung mga original ho na mga Marcos loyalists. Palakpakan naman natin sa mga kababayan. And of course, shout out rin sa mga membro ho ng Iglesia ni Cristo, sa member ho namin ni Pastor Kibuloy, ang The Kingdom of Jesus Christ. Shout out ho sa inyo. And of course, how din sa mga membro ng El Shaddai, at saka sa mga kababayan ho natin, na mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum mga kababayan. Tsaka ingat ho kayo lagi. And thank you so much for supporting our channel. Tsaka huwag kalimutan, mga kababayan, mag-pray ho tayo lagi kay Lord Jesus Christ. As I said it always, magpasalamat ho tayo sa ating mga blessings na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. Andyan ho lang lagi si Lord Jesus Christ inyong guild, mga kababayan. Lagi ho kayong binabantayan at saka pinoprotektahan. And of course, alam ko na alam nyo na si Lord Jesus Christ love us always. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal.